Follow up lang mayor dun sa kaso. Sabi mo last. Oo nga, sabi follow up. Marami nagtatanong ano daw ang update doon sa kinasuhan. Nakakulong pa rin sila. Okay. Oo, nakakulong pa rin sila. Siguro pwede tayo humingi ng update sa kapulisan. Mukhang successful naman yung inquest nila. Kasi kumbaga, caught in the act yan eh. Yes. Di ba? Ayaw mo magpakulong ng tao pero kung gumagawa ng gano'n, kung ang ninanakawan, taong nangangailangan, hindi naman natin pwede pagbigyan. Okay. So Thank yun, you, Mayor. pero alam mo, last na, ako naman magsasabi sila. Ang maganda naman dito, yung mga ibang nagbabalak pa lang na gumawa ng kalokohan, o yung maaaring hindi natin nahuli, medyo natatakot na sila ngayon. Kasi tandaan natin, bawat isang tao na nakakuha na hindi dapat makakuha, may nakunan po yun, may nawalan na pasigyan yun na nangangailangan. Kaya hindi talaga natin nahayaan. Magandang gabi mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Lindaya District, Barangay Pineda, kung saan nga ay dito darating si Mayor Vico Sotto ngayon para pangunahan ang pagbubukas ng ilaw kaugnay sa Oplan Cayusan. So makikita natin dito ang mga iba't ibang departamento ng lungsod ng Pasig na andito na rin yung mga Bantay Pasig Division, Engineering Department, makikita natin dito at nandito rin yung mga kapulisan natin na mga nagbabantay ng kasiguraduhan dito at nandito rin yung mga barangay staff natin na mga naghihintay din dito at magbabantay nga ng health protocol, social distancing dito sa area na ito. So mga kaibigan, dito sa Barangay Pineda ngayon ay tatlong street ang paiilawan ngayon itong Lindayag Street at yung Garcia Street at Valderrama Street. 13 ilaw yun na pinalitan niya ngayon dito. Dating mga kulay dilaw yun na ilaw ng mga poste dito at ngayon nga ay ginawa ng LED lights. So hintay-hintay lang tayo mga kaibigan at maya-maya ay darating na si Mayor Vico Sotto para pangunahan nga ang pagbubukas ng ilaw dito sa lugar na ito kaugnay sa Oplan Cayusan. Mga kaibigan, nandito na nga si Mayor Vico Sotto at hintayin lang natin na bumaba ng sasakyan at para makita natin kung paano nga pangungunahan ang pagbubukas ng ilaw patungkol nga dito sa Oplan Cayusan. Makikita na nga natin siya ngayon dito. Ayan si Mayor Vico Sotto na kausap si Engineer Arta at kausap na rin ang barangay captain dito sa sa Barangay Pineda. Dito tayo ngayon. Ayan. Pineda. Nag-uusap-usap na sila parang at inaalam nga ni Mayor Vico Sotto kung gaano nga kadami ang ilaw na bubuksan ngayon dito sa araw na ito So mga kaibigan, 30 ilaw yun na bubuksan sa iba't ibang street nga dito at andito nga tayo sa Lindayag Street at meron din doon sa Garcia Street at doon sa Valderrama Street. So tatlong street nga yun na pailawan ngayong gabi dito sa Barangay Pineda. At ayan nga ay pupunta na ngayon si Mayor Vico Sotto dito sa switch box kung saan nga ay siya nga yun na magbubukas o mag-turn on ng ilaw. Ayan nga, katahawak na ni Mayor Vico Sotto ngayon itong switch box. Itong ready mo tayo, kasabay na lang. So, countdown tayo and 3, 2, 1. yun mga kaibigan, makita natin na nagliwanag na dito sa kapaligiran itong Lindaya District Barangay Pineda, kung saan nga nakita natin ngayon ang kaliwanagan dito na ginawa na talaga mga LED lights itong mga makikita natin ilaw dito na dati nga ay kulay dilaw ang mga ilaw na nakakabit dito Ayan nga si Mayor Vico Sotto ngayon makikita natin na kausap ang barangay captain ng Barangay Pineda. Makikita natin dito yung mga iba't ibang departamento ng city government natin. Nandito yung mga Bantay Pasig Division,
na mga nakabantay dito at yung mga kapulisan natin parang sa mga kasiguraduhan dito, social distancing, health protocol na pinatutupad nila ganun nga. Ito, makikita natin nakausap na ni Mayor Vico Soto si Engineer Arta na siyang namumuno dito sa Oplan Kaayusan na sinasagawa nga dito sa lungsod ng Pasig ayan, nag-uusap-usap nga sila pati itong si Kap ito kapitan na barangay captain ng barangay Pineda. So, ang linaw, removal of the wires. Yan yung mga focus wiring. Wala sa mga problema natin. Ayan nga mga kaibigan, nakikita natin na tinitingnan din ni Mayor Vico Soto yung mga tao nakapaligid sa kanya. At eto lang. Ayan na naman po si Sir Net. May bagong tayo, waiving of rental fees ng mga market stallholder. Actually, una, lahat ng mga obligasyon ng mga tao sa city, sa LGU, nung period ng ECQ, in-extend natin lahat ng deadline ng 15 days. So 2 weeks after ECQ, parang ganun yung nasa resolution ng sanggunian. Kasi nagsara yung ibang opisina natin So ayun. Sa mega market naman natin, para sa buong buwan ng bali August, waived yung mga fees. So salamat kina Consi Reggie at sa buong sanggunian natin dahil pinasapo nila ito. Yung Pasig City Special Health Fund, ano po ito? Yung Pasig City Special Health Fund, isa po ito sa requirements para sa mas magandang implementasyon ng universal healthcare. Okay. Na isa naman talaga to sa mga prioridad natin Although may mga bagay na naantala dahil sa pandemya, nag-divert tayo, nagtayo tayo, para tayo nagtayo ng bagong ospital, sa totoo lang Yes, Yung COVID Referral Center, ang daming ginawa dyan, di ba? Nagkabit ng negative pressure, nag-hire ng bagong staff, ang daming nangyari So may mga bagay sa universal healthcare na medyo naantala. So yung pinasabi nyo, parang trust fund yan, na halimbawa, galing sa PhilHealth, dito papasok yung pera. So ano lang siya, medyo technical pero makakatulong ito sa universal healthcare, particularly dun sa plano natin na pagpapalawak ng no balance billing sa mga city hospitals natin. Partially implemented na kasi ito pero gusto natin walang mahihirapan sa bill sa ospital nang dahil hindi niya kaya ito. So, unti-unti napapatupad natin, mahirap man gawin dahil sa COVID. Nagagawa pa rin naman natin kahit unti-unti. Patuloy na tumataas ang COVID-19 cases sa atin. Kaya dapat naka-social distancing tayo. May ingat lang kasi nakikita naman natin, 'di ba, nung isang araw ba 'yun? Siguro mas alam ni nurse 'to. Nung isang araw, 'di ba, nag-record number of cases tayo. 18,000 sa buong Pilipinas 'yan. Siyempre tumataas din yung sa Pasig So kailangan mag-ingat tayo. Nakakapagod di ba? Lahat naman tayo pagod. Hindi lang naman mayroon pag bawat isa sa atin talagang kahit sa pagsuot pa lang ng mask, minsan parang gusto na natin hubarin Pero kailangan gawin natin ang lahat ng kaya natin. Maliit man o malaki ang mayaambag natin, gawin natin. So, una na dyan yung pagsuot ng mask pag nasa labas ng bahay. Pangalawa, kung kaya at wala naman importanteng lakad sa labas, loob muna tayo ng bahay. Yung mga basic, minsan nagsasawa na tayo pero huwag sana tayo magsawa kasi para sa para sa kaligtasan ng bawat isa ito. Isa lang, Mayor, last ayuda target, kailan itong... Ano na tayo, mataas ng percentage natin, basta by August, more than 99% na tayo niyan. May extension pa kayo na hiningi? A few days, humingi tayo ng ilang araw na extension. Mukhang mapagbibigyan naman kasi
kahit naman sa ibang LGU, medyo ano naman hindi talaga aabot Kahit, di ba, tingnan nyo sa ibang LGU. Pero best effort tayo, 1,000 sa staff natin. Minsan kasi, halimbawa, kailan ba yung nag-thunderstorm? Nung isang araw din. So, nagpa-cut off tayo ng 3 p.m. kasi yung forecast ay talagang bubuhos ang ulan. So, hindi lang yung staff natin yung pati yung mga kukuha, kawawa. So, may mga ganong bagay na talagang nagiging cost. O kahit sabihin mo, 3 to 6 p.m. nawala. Half day ka agad yun na nawala sa atin. So, pag may mga ganyang nagkakaaberya talaga, pero kasama sa trabaho yan, okay lang. Kailangan lang ng konting pasensya. At yung lagi natin, nabanggit ko na rin naman, pero siguro ulitin ko na lang din na 680 million, buti nga nadagdagan ng 30 million, noong una 650. So, natatandaan po ninyo, 650, naging 680 million. Hindi talaga kaya bigyan lahat. Kasi yung 680 million, that's less than 200,000 families. Diba? Ang target natin na bigyan, o ang talagang nangangailangan sa Pasig, nasa 260,000 families. So talagang bawat barangay, meron tayong hindi mabibigyan. Diba? Hindi siya masaya sabihin, pero kaya nga po tayo nagpabili ng food box para yung mga hindi kayang abutin ng cash mula sa nasyonal, hindi naman kasalanan yan ng kahit sino, talagang hindi lang sapat yung pondo, mabibigyan ng food pack, so babalikan po. So kaya pag hindi mabigyan ng cash, huwag po kayo magalit sa akin o kay Kap Frankie, dahil yun lang talaga yun ang realidad na hindi po sapat yung pondo, pero malaking tulong pa rin yan sa lungsod natin, at yung hindi mabibigyan, food packs po. Follow up lang, Mayor, dun sa kaso. Sabi mo last. Oo nga, follow up. Marami nagtatanong ano daw ang update doon sa kinasuhan. Nakakulong pa rin sila. Okay. Oo, nakakulong pa rin sila. Siguro pwede tayo humingi ng update sa kapulisan. Mukhang successful naman yung inquest nila. Kasi kumbaga, caught in the act yan Yes. Di ba? Ayaw mo magpakulong ng tao, pero kung gumagawa ng ganun, kung ang ninanakawan, tao na nangangailangan, hindi naman natin pwede pagbigyan. Okay. So, Thank yun, you, Mayor. Pero alam mo, last na, ako naman magsasabi sila. Ang maganda naman dito, yung mga ibang nagbabalak pa lang na gumawa ng kalokohan, o yung maaaring hindi natin nahuli, medyo natatakot na sila ngayon. Kasi tandaan natin, bawat isang tao na nakakuha na hindi dapat makakuha, may nakunan po yun, may nawalan na pasigyan yun na nangangailangan. Kaya hindi talaga natin nahayaan. Thank you. Ingat po. Thank you, Mayor. O sige, layo na kayo, mga kasama kong vlogger ka. Ako na bahala dito kay Mayor. At ayan nga mga kaibigan, narinig natin ang mga paliwanag ni Mayor patungkol sa iba't ibang naging problema nga, lalong-lalo na dun sa ayuda, no, na nagkaroon nga ng mga ibang tao na talaga, mga taga-ibang lugar na makumuha nga ng ayuda, no, at hanggang ngayon nga ay nakakulong pa pala yung mga nahuli na gumawa ng hindi maganda dun sa ayuda, no. Ayan. At ngayon makikita nga natin na kausap nga si Sir Volta de Los Santos, at ito nga si Kap Frankie de Leon ng barangay Pineda. Ako rin yung pinag-uusapan nito. Nagbibigay lang ako ng after mga yan. So, lumayo muna tayo. Gusto ko lang ating guys, nandito nga po sa barangay. Dito po. Kaya nga, nakipagkawayan na si Mayor Vico Soto sa mga talaga sa mga taga rito sa barangay Pineda, no. Pag naririnig niya nga na may mga tumatawag sa kanya, kaya kinakawayan niya. Mahaba yung, kasi yun yung bago talaga. Sa ngayon mga kaibigan, talagang nakikita natin na nakipag-usap pa si Mayor Vico Soto, no?
dito kay Mr. Volta de los Santos at kay Engineer Arta, no? At ngayon nga ay parang gusto nang makapagpa-picture ng mga tao dito sa Barangay Pineda pero hindi na. Ayun, ay aalis na nga si Mayor Vico Soto. At ayan. So mga kaibigan, hanggang dito na lang itong video natin, ano? At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa Pasig News Update. Pasig News Update.